Mas pinagtibay ng pamahalaan ang implementing rules and regulations ng batas na layong isama ang labor education sa kurikulum ng kolehiyo. CHED, target na maisama ang labor education sa mga papasok na freshmen simula 2026 hanggang 2027 sa pamamagitan ng NSTP. Ang detalye sa report ni Sheila Natividad. Nilagdaan na ng Commission on Higher Education, TESDA, OWA at DOLE ang Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 11551. Ito ang batas na naglalayong isama ang labor education sa tertiary education curriculum. Layunin nitong mas maihanda ang mga mag-aaral sa mundo ng lakas paggawa, hindi lang sa kakayahan, kundi pati sa pag-unawa sa kanilang mga karapatan at responsibilidad bilang mga manggagawa sa kasalukuyan at hinaharap. Ayon kay TESDA Secretary Jose Francisco Benitez, matagal nang kailangan ng mga Pilipino ang IRR na ito. The idea that the world of work has been changing does not excuse us from capacitating our learners to ensure that they understand both their rights and their responsibilities, for the social contract of employment. Aminado ang mga ahensya na napatagal ang paglagda sa IRR dahil na rin sa masusing pagbusisi sa mga pulisiyang ipatutupad para sa mga higher education institution kung saan nakaranas sila ng ilang mga pagsubok bago ito formal na malagdaan. So let's move forward. Pwede nating plantsahin yan. So lahat-lahat ng susunod na activities natin, we promise that it will not take us even a month to naplansahin lahat. Target ng CHED na maisama ang labor education sa mga papasok na freshmen simula first semester ng school year 2026 to 2027 sa pamamagitan ng NSTP. Target is the first semester 2026-2027. So in progress na lahat yan, maybe it takes us 1 or 2 CEB, which is every Monday na i-finalize na and we will cast. It is a must that NSTP ay talagang kukunin lahat ng incoming freshmen. So for the freshmen na papasok sa first semester 2026-2027, i-integrate namin sa NSTP as a special lecturer doon. Samantala, pinaghahandaan pa ang pagpapatupad nito sa mga nasa ikalawa hanggang ika-4 na taon sa koordinasyon ng TESDA. Kasama ring sinelyuhan ang Memorandum of Agreement para sa Lifelong Learning Education Assistance Program o LEAP para sa mga overseas Filipino workers. Nakapailalim dito ang Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETAP, kung saan may higit 300 OFW sa kasalukuyan ang natulungang mapabilang sa programa ayon sa CHED. Makakakuha na sila ng bachelor's degree nang hindi nasasayang ang karanasan sa paghahanap buhay sa ibang bansa. Kasama na rito ang mga kababayan nating nasa gitnang silangan at pursigidong matuto at mag-aral. Umaasa ang pamahalaan na sa pamamagitan ng mga inisyatibang ito, mas mapalalakas ang ugnayan ng edukasyon at hanap buhay tungo sa mas handang manggagawang Pilipino. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.